Huling awit ng nakaraan. Hi Ate Jam, kumusta po kayo? Ako nga pala si Jerome, taga Malolos, Bulacan. Matagal na akong taga-subaybay ng mga kwento ninyo. At nais ko sanang ibahagi ang kakaibang karanasan ko noong. Itago na lang natin sa pangalang Trixie, ang dati kong kaklase na bumalik sa buhay ko nang di inaasahan. Noong Disyembre sa taon na yon, isang gabi, habang nagpapahinga ako, may tumawag sa cellphone ko. Laking gulat ko nang marinig ko ang pamilyar na boses ni Trixie, isa sa mga crush ko noong high school. Mabilis kaming nag-usap, parang walang oras na lumipas mula noong huli naming pagkikita. Sa gitna ng kwentuhan, nagyaya si Trixie na magkita kami malapit sa Luneta, sa tabi ng Manila Bay, para muling magkamustahan. Nagkita kami bandang 4:00 ng hapon at tila ba nagbalik lahat ng alaala noong mga panahon naming magkaklase. Sa kabila ng pagtakip ng mga ulap sa haring araw, kitang-kita namin ang liwanag ng Manila Bay na sumasalamin sa tubig. Napansin ko kung gaano na kaganda ang lugar mula noong huling punta ko rito. Nang pumasok na ang gabi, nagyaya si Trixie na pumunta kami sa dati nilang karaoke bar na malapit lang daw doon. Sarado na raw ito dahil nagdesisyon ng mga magulang niyang mag-migrate sa Canada. Agad naman akong sumama. Pagdating namin doon, tila parang inabando na ang lugar. Madilim at may kakaibang amoy na parang nasusunog na kahoy. Pumasok kami sa isang maliit na silid na may minibar at karaoke machine. Habang nagkakantahan, biglang kumanta si Trixie ng isang awit na hindi ko maintindihan. Malalim at malamlam ang tunog ng kanyang boses, parang may lungkot na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong wika ang ginagamit niya, pero kakaiba at tila ba may hipnotismong dulot ang bawat salita. Natapos ang kanta, ngumiti siya sa akin at nagpaalam na pupunta muna sa banyo. Habang wala siya, kumanta rin ako para maglibang. Ngunit habang kumakanta ako, napansin ko ang isang anino na dumaan sa may pintuan. Akala ko'y si Trixie iyon kaya tinawag ko siya, pero walang sumagot. Lumabas ako ng silid upang silipin, ngunit wala akong nakitang tao. Pagbalik ko sa silid, nakaupo na si Trixie, nakayuko at tahimik lang. Lumapit ako upang kausapin siya, ngunit bigla siyang tumingala. Nagbago ang kanyang mukha, tila ba natutunaw at nagiging parang nilusaw na kandila. Nag-iba ang anyo niya at ang kanyang mga matay naglalabas ng usok na parang apoy. Sa sobrang takot, napasigaw ako at tinangkang tumakas. Habang nakikipagbuno ako sa kanya, bigla akong nagising. Si Trixie ay nasa harap ko na. "Hoy, gising ka na," sabi niya. "Nagbanyo lang ako sandali tapos pagbalik ko tulog ka na." Napabalikwas ako ng bangon at ramdam ko ang matinding kaba. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari o isang kakaibang karanasan niyon. Sinubukan kong magpatuloy na parang walang nangyari, pero tila ba nawala na ang init ng gabi. Nang nagyaya siyang ituloy na natin, sabi niya, alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin, pero dinaig na ako ng takot kaya nagmadali akong nagpaalam at umalis. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa nanay ko. Sinamahan niya ako sa isang albularyo upang magpaliwanag sa kakaibang kanta ni Trixie at ang naging karanasan ko. Ayon sa albularyo, isa palang engkantasyon ng awit na iyon. Isang uri ng sumpa na ginamit upang bihagin ako. Pinayuhan ako na huwag na muling makipagkita kay Trixie dahil hindi siya basta-basta tao.
kundi isang mangkukulam na nagtatago sa anyo ng dating kaklase. 3 araw matapos ang pangyayaring iyon, tumawag ulit si Trixie at nagsorry sa nangyari. Naipahiya daw siya nang bigla akong umalis. Humingi rin ako ng paumanhin, pero nagdesisyon ako na hindi muna magyayaya na magkita muli. Naghahanap ako ng dating kaklase para magtanong tungkol kay Trixie at doon ko nalaman ang nakakagulat na katotohanan. Ikinuwento nila na nasunog ang karaoke bar ng pamilya ni Trixie 1 taon na ang nakararaan. Namatay si Trixie sa sunog at ang pamilya niya ay lumipat na sa Canada para makalimot sa trahedya. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Sino ang nakipagkita sa akin? Sino ang kumanta ng kakaibang kanta sa silid na iyon? Sinubukan kong tawagan muli ang numero niya, ngunit wala nang sumasagot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino, paano, at bakit nangyari ang lahat ng ito. Ang daming tanong na bumabalot sa isip ko. Mga tanong na hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Tatlong taon ang nakalipas mula noong gabing nakasama ko si Trixie, ang dati kong kaklase na naging crush ko noong high school. Matagal na, pero sariwa pa rin sa akin ang alaala ng gabing iyon at minsan, hindi ko maiwasang balikan ang mga katanungan sa isip ko. Friday ng hapon, tumawag sa akin ng isa sa mga kaibigan at kaklase ko noon sa high school. Isang matinding kulitan lang at kwentuhan. At biglang nagsabi siya na labas daw ako sa gate namin dahil dadaan siya. At isasama niya ako, may puntahan daw kami. Namalayan ko na lang na nasa fiesta na ako ng San Rafael, Bulacan. Pinilit ako ng kaibigan kong si Ryan. Sa gitna ng kasiyahan, napansin kong may isang babaeng sobrang kamukha ni Trixie. Para bang biglang tumigil ang oras. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. "Jerome, tara, pakilala kita," sabi ni Ryan. "Ito ang dahilan kung bakit kita pinilit na isama dito sa amin." Lumapit kami sa babae at ipinakilala siya ni Ryan bilang Trina. Napanganga ako sa sobrang pagkakahawig nila. Pati ang mga mata at ngiti ni Trina, pareho kay Trixie. Lalo akong nagulat nang malaman kong kakambal pala ni Trixie si Trina at galing siya sa Canada kung saan siya lumaki kasama ang kanilang tiyahin. Bumalik siya sa Pilipinas para magbakasyon, lalo na't natapos na ang pandemya. Sa unang gabi pa lang ng pagkikita namin, may kakaiba na akong naramdaman kay Trina. Iba ang dating niya. Ngunit sa tuwing nag-uusap kami, hindi maiwasang bumalik sa akin ang mga alaala ng huling gabi ko kasama si Trixie. Kaya nga, minsan hindi ko rin mapigilang ikwento ang mga masasayang oras namin noon sa high school kasama si Trixie at paminsan-minsan ay nababanggit ko rin ang trahedya sa karaoke bar na kinamatayan niya. Simula noong gabing iyon, tuloy-tuloy kaming nagkita ni Trina. Bawat oras na magkasama kami, parang may nakatadhana sa amin na magsimula ng bagong kabanata. Hindi naman ako umasa, pero nung mga panahong iyon, hindi ko alam na mas lalalim pa ang damdamin ko sa kanya. Ngunit parang unti-unti siyang nagiging sagot sa mga tanong na iniwan ni Trixie. Hanggang isang araw, nagkayayaan ang magbarkada na mag-out of town at isang magandang pagkakataon ito para sa akin at makasama ko man lang si Trina. Habang naglalakad kami sa tabing dagat sa Zambales, seryosong usapan ang napag-usapan namin. Ikinuwento ko kay Trina ang lahat, pati ang nakakatakot na karanasan ko
Noong huling gabi kong kasama si Trixie, naging tahimik siya saglit. Pero ramdam kong naintindihan niya ako. At sa gabing iyon, mas lumalim pa ang lahat sa amin. Dahil may nangyari sa pagitan namin na nagpabago sa lahat. Para bang pinuno niya ang lahat ng kulang sa buhay ko. Hindi nagtagal at nauwi kami sa pagiging magkasintahan. At sa loob ng 5 buwan, napagpasyahan naming magpakasal. Ang kasal namin ay simple lang. Ginanap sa isang maliit na simbahan sa Malolos. Sa wakas, naramdaman kong natagpuan ko na ang kaligayahang matagal kong hinanap. Ngunit minsan, sa tuwing mag-isa akong naglalakad sa Manila Bay, parang may naririnig akong boses na pamilyar. Ang tinig ni Trixie, na tila nagpaparamdam sa akin na masaya siya para sa amin. At doon ko napagtanto, sa kabila ng lahat ng nangyari, natagpuan ko ang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig na minsang kinuha ng tadhana. Sa ngayon, bumalik na si Trina sa Canada, dala sa loob ng kanyang tiyan ang magiging anak namin. At ako naman naghihintay na lang na matapos ang mga papel ko para makasunod sa asawa ko. Maraming salamat sa pagbigay panahon sa sulat. More power sa inyo, Ate Jam.